May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit, COMSEC. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22? Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. So yun na nga, unang-una sinungaling yun na pumunta ako sa Vancouver, Canada. Hindi ako pumunta doon nung unang, andun sila Attorney Glenn eh. Wala ako doon. Then also, yung tinanong si Mother Pebbles kung sino ang nagastos sa kanya papunta sa Maisog, Hong Kong, mga kababayan, hindi lang naman si Pebbles yung binigyan ko ng pera. Kasi hindi naman, marami naman akong binibigyan. Alam nyo naman yan. Kahit na ako ay taghirap, nagsishare tayo ng blessing. So, nakita nyo naman yung aking, alam mo, eto kasi yun eh. We promised. Okay, kaya napansin nyo, kahit anong birada ni Pebbles sa mga Duterte, ay hindi ko siya tinitira or pinapabayaan ko lang siya. Kasi bilang isang kaibigan, magdagrespetuhan kami. Ang usapan namin, o sige, yan yung desisyon mong tinahak kasi natatakot ka, baka magurgur ka nila sa Satanas, o kung ano pa man. So kung gusto mong bumalik sa kanila, wala na ako yan. You know, definitely alam ni Pebbles na adikto si Bangag. Kaso lang, nandoon yung takot niya sa buhay niya kasi baka gurgurin siya. Then also, financially, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. So ako naman ay naiintindihan ko yon. Choice ng tao yon, magkakaiba tayo. Hindi lang kasi ako ganon. Alright? So yung Hong Kong na yon, kung tama yung recollection ko, may isa kaming kaibigan, okay? Na kaibigan na willing talaga din magtumulong. Na ang sabi sa akin, Mother D, imbitahin natin yung mga vloggers, papuntahin naman natin. Kawawa naman. Sabi ko naman ganon, sige, papuntahin natin si Spokes Harry. Ay, salamat naman, nagbabalik na ang aking kapartner. Ay, baka may na-signal ni Spokes Harry. So, antayin na natin si Spokes Harry, tuloy-tuloy ko lang yung kwento ko, no? So, ayan. So, ngayon, mga Spokes Harry, ayan na. Nako, miss na ng ating mga kababayan. Nagurgur tayo ng ating mga kalaban, no? Pero so, anyway, ikwento ko lang muna bago ka sumagot. Ako ikukwento ko kasi para hindi maputol. So, ang kinukwento ko during the Hong Kong Maisog, wala pong gastos ang Maisog organizer. Wala naman kayo mga pera eh. Anyway, so ako ay magandang loob kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. So, hindi lang po actually si Mother Pebbles Salakera ang binigyan ko ng pera para may panggastos sa Hong Kong. Nagbigay pa ako ng pabaon, pocket money and everything. Hindi yun bayad sa kanila. But yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So, yun yung kwento. So, doon sa TRICOM, kanina, tinatanong nyo si Pebbles kung sino nagbigay sa kanya ng pamasahe, ako yon at ang kaibigan namin. So, yun yung kwento. So, ngayon, spokesperson... ako Hindi mo ako binigyan ng pera, gastos ko sarili ko tuloy. Ay, nahiya mo, libre din kita ng talaba sa Netherlands. Oo, libre naman talaga yung talaba sa Netherlands. Anyway, spokes, okay. So, dun, folks, sa kanina, sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn,
Pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay online selling sa internet. No? So Ayun talaga nga, namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay. No? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Totoo. No? At pinaglalaban. Pero sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog. No? Ako naman kasi, meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko, ano ba naman yun na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko. At saka actually yung aking ticket sa eroplano libre rin kasi marami akong mileage. No? So sa akin, ano ba naman yung isang meal na yon? No? Pero talaga, ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally. No? Kasi napakadaming tao. At totoo naman, kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 pa lang sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulburonic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulburonic video. At itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya, as of July 7, yung time ng Maisog, yung kanya puting ahas, confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo. No? So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. Ngayon, totoo, nagkaroon ng usapan, no? Na kung paano talaga yung video na yan. No? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video. No? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulveronic na yan. No? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. Walang premiere doon. Wala po premiere doon. Ang sabi ni Boljakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Ni Talakera. Diba? Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulveronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Boljakera o di naman siguro. Talakera. Oo. Si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ko daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Boljakera. Talakera hindi, Talakera pala. Talakera pala, sorry. Okay. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun Public yun no? So, hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? So, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver.
Now, o Jaquera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan nandoon tayo at talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera na kesyo ano daw, tawag dito, na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So tawang-tawa, alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag, then in may AI intervention. Nako mother, alam mo naman yan pero naintindihan ka baka natutukan ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay. So yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred. Ano siya talaga? Malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin yung picture mo, pwede mong paliwanagin. Yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa at dito sa California. So kung di ba naman OGAG, itong itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera. Ako talaga, nung naunang kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan. No? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo. Hindi ko makalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na. No? Pero anyway, talaga nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis kung anong nakita niya. No? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa'yo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York. No? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya. No? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics. No? Medyo dayuhan yung kumpanyang yon. No? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify, tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang linabas natin, it is not AI. Bukod pa doon sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo, tuwan-tuwa ako. Maraming salamat sa Trader Committee at Kibol Jaquera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulboronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulboronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulboronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako. No? Ngayon meron na. Thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Salamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. Thank you rin kay Congressman Akop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM. No? Ang PADCOM pala, ang HUADCOM pala. Oo. Yes. Now, anyway, ipapang masasabi ko dyan is yung sabi daw niya sa Hong Kong, sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, una-una, wala naman akong kahit isang baril.
Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas, no? Kung Yes. ang sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video ito ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako Hindi. magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Sarili niya. Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Correct. Yan ang magpapatumba ng gobyerno, hindi ako. Yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. Yes. At yung konteksto na lumabas nga itong video nito ay sinabi na nga ni Presidente Duterte na meron siyang kakilala na bago pa maging presidente, nagpupunta ng Davao, humihit-hit kasama mga mayaman sa Davao. Tapos nandiyan din si Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi nga na humihit-hit ang Presidente Marcos Jr. So yan naman yung konteksto. Yung paglabas ng video na yan, talaga namang binantayan at inantayan ng publiko kasi parang kulang naman no na kung manggagaling lang kay Presidente Duterte at manggagaling lang kay Agent Morales no. At nang lumabas yan, na fully authenticated naman dyan sa Los Angeles, marami talagang naniwala na. Kaya wag akong sisihin. Ang sisihin yung gumamit ng cocaine. Yeah, Dahil oo nga bakit? bakit mo sisisihin ng mensahero, no? Samantalang ang gumamit ng cocaine talaga ang siya magpapabagsak ng gobyerno. Hindi Alam mo, kahit folks, ang nakikita ko dito, tayo mo kung pareho tayo ng analysis dito na gagamitin nila ito para sa inciting. Okay? Inciting to sedition. Kasi 'di ba, nung 2 weeks ago, nung bago ako dumating sa Netherlands, actually thank you na rin kay Director Santiago dahil talagang nagsalita siya publicly na i-hunt down, sabi niya, I will hunt her down. Kahit saan ako daw. So, ginamit ko rin yon sa aking mga kaso na napatunayan ko na talagang totoo yung mga assassins na gusto talaga akong gurgurin. So, ganito po kapag mga tanga ang kalaban natin. Diba? Kasi walang bibigay ng bala para sa atin, no? At ngayon, napabdaloy-tuloy yung ating task na pruebahan na talagang dinidiin tayo ng gobyerno, no? So anyway, ang sinabi pa ni Pebos Talaquera sa kanyang sinupaang salaysay, dahil daw sa mga pangyayari, sigurado siya na akong namuno sa pagkakalat ng polboronic video, no? Well, unang-una, sinabi naman niya sa hearing, hindi siya naniniwala na akong gumawa ng polboronic video. Number 1. Okay, yeah. Two, ang sinasabi niya, ako raw ang pasimuno sa pagkakalat. Pero alam mo naman, kapatid, no, hindi mo naman tinatanggihan na talagang ang ating inaugural showing, ang ating maiden night ay sa Los Angeles, California, no? Now, bakit hindi mo sa amin sabihin sino ba talaga ang nagbigay sa iyo? Anong konteksto? Alam ko hindi mo ma-identify kung sino 'yan dahil siguradong papatayin 'yan, no? Pero anong relasyon ng taong 'yon? Bakit niya nakuha yung pulboronic video? Bakit niya ibinigay sa iyo? At binigay ba niya yan sa iyo para itago o talagang para i-share sa publiko? Well, dahil may karapatan ng tao na malaman ng katotohanan. So, ikaw mag-share kasi ikaw yung source eh. Oh. Yes, well, I think nasabi ko na ito ay malapit kay Bangag. Di ba? Kaya nga, Paano Marcos Jr., isipin mo sino yan. Yes. Kapwa mo yan, humihit-hit siguro. Oh, anyway, Classmate ito, classmate. Classmate. Oo, classmate sa pagsisimot. Yun na nga, alam nyo, mga palaga, talagang ang syosyo nga nila. Ngayon, binuhay na naman nila spokes itong polvoron video at ngayon may bago na silang eksperto, si Pebbles. Pero sabi mo sa akin, kung malapit na malapit kay Marcos Jr. itong nagbigay sa'yo, bakit niya ibinigay sa'yo? Well, kaya niya binigay alam mo, ang tagal na kasi niyan. Kaya niya ibinigay dahil sukang-suka na siya dito sa nangyayari sa ginagawa ng pagnanakaw, kidnapping, smuggling ng gobyerno. So, binigay yan sa atin para kahit papaano, ma-redeem niya yung sarili niya na, makagawa siya ng tama sa buhay niya. Kaya yan ibinigay sa akin, yung video na yan. At kahit ano pang gawin ninyo, hindi nyo mapapaamin si Maharlika kung sino yung puting ahas. At tama si Pebbles Talaquera. Nung tinanong siya, di ba, kung sino yung puting ahas, sinabi niya, hindi naman sinasabi ni Maharlika, doon siya tumama. Kasi never ever kung sinasabi, kahit kanino, kahit sa'yo, folks, kahit magkaibigan tayo. Kasi pinoprotektahan ko yung mga taong nagtiwala sa akin ng impormasyon.
even sa mga cases ko, di ba yan, tinatanong yan, pero may mga protective order yan, di ba? Pinoprotektahan yan ang, yung mga ganong klaseng, what you call it, mga puting ahas. So, protektado yan, mga kababayan. So, tama siya doon. Pero doon, ang nakikita ko kasi spokes talagang script yun eh. Obvious naman eh, na talagang si Akop, binabasa kunyari. So, ang nakikita ko naman kay Mother Talakera, talagang wala siya magawa. Ako, personally, I can speak harshly laban kay Pebbles, o I can expose more or whatever, pero ayoko siyang mapatay. Ayoko siyang magurgur. Yun lang yun sa akin. Matagal ko na sinasabi yun. Alam mo, at saka alam mo, nung lumabas yan, naka-shadow ban ako sa Facebook. Halos walang nanonood ng Facebook ko dahil naka-shadow ban ako. Hindi ko alam kung Facebook yan o yung administrasyon ng gumawa niyan. Pero ang talagang nakita natin, di ba, sinusubaybayan natin kung sino mga nanonood, no? Yung mga milyon-milyong mga nanood, galing sa Facebook pages ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi sa akin. Kasi, sabi ko na, di ba, naalala mo, useless yung aking Facebook dahil mga panahon na yon, shadow ban ako, konti-konti na mga nanonood sa akin. Swerte na ako kung may 3,000 na audience ako, no? Dahil nga yung shadow ban, no? So naalala mo yung isang PhilAm na kasama natin doon sa hotel room ko, no, na in less than 24 hours halos 2 million views na, no? Naalala mo kung sino yun, no? Si Chrislam. Oo, tapos meron pang isa, may isa pang PhilAm, no, na together, million in-add up natin, mas malaki pa yung viewership nila kaysa doon sa viewership ng 20 Sona. 20 million, 25 million, 30 million. Oo, no? So, patunay na talagang pati tayo, dahil nga sinadovan tayo, hindi masyado nakapagkalat niyan, no? Ang nagkalat talaga dyan, mga ordinaryong mga mamamayan. Yes. Ano pa yung mga nakalat naman yan para sa katotohanan, no? Maniwala kayo hindi, kayo na maghusga. Kaya ngayong binuhay nila ang Pulburon video, panuurin ninyo po. Tignan niyo po ang mukha ni BBM. At tignan niyo po kung naniniwala ba kayo na si BBM yan o hindi. Kasi naman, sabi nga ng isang kaso, no, ang tunay na test sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng idea. So ngayong binuhay nila, pag-usapan po natin, kayo pong maghusga, si BBM ba yan? At tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test? Oh, yan. Bakit hindi sila nag-hair follicle test hanggang ngayon kung walang katotohanan yan? Tenemos po, 1 hour ago, ABS-CBN. Usually, hindi pinipick up ng ABS-CBN ang ating kaibigan na si Pebbles. Hindi yan nagpipick up ng vlogger. Ako nga, hindi ako pinipick up ng mga yan. Pero ngayon, obviously, ang sabi dito, vlogger Pebbles Cunanan claimed in a sworn affidavit submitted to the House Tri-Committee that Attorney Harry Roque is behind the Pulburon video, purportedly showing President Ferdinand Marcos Jr. doing drugs. Mali yan, ha? Bakit? Anong nakasaad dun sa affidavit, ha? Fake news yan. Kasi basahin nyo kung anong nakasaad dun sa affidavit ni... sabi dito, basahin natin ito yung kanyang affidavit. Ako si Vicente Pebbles Cunanan, nasa hustong gulang. Ayan. Basahin mo yung number 9. Number 9. Nabasa mo sinabi ni Pebbles na ako ang nasa likod. Ang sabi niya, I quote, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmulan ng Pulburon video. Ibig sabihin, ang dapat report nila, yun ay paniniwala lamang ni Pebbles. Wala siyang personal na kaalaman na akong nasa likod niyan. So fake news yung report ng ABS-CBN. Fake news. At fake dito news kasi i-quote na lang nila yung affidavit, ang tamad-tamad pa nilang mag-quote na it is the belief of Talakera na akong behind it, which is different from sigurado ako na si Roque ang nasa likod niya. Opinion niya to. Alam niyo ba mga kababayan kung bakit ganito ang script ni Pebbles Talakera? Takot siya maresbakan ni Attorney Harry Roque ng defamation case. Well, actually, hindi ako nagdidemanda ng criminal libel dahil yan ay labag sa aking advocacy yan na dapat walang kulong ang libel dahil sa malayang pananalita. No? Pero ginawa niya, posibleng pagsisinungaling sa Kongreso na hindi ordinary perjury. Yan yung false testimony in a congressional hearing na mas mabigat ang pinapataw na parusa. Pero in fairness, hindi rin naman siya nagsabi ng
sigurado ko na si Roque ang nasa likod niyan kasi ang sabi niya, paniniwala ko lang na si Kaya Roque naman. nasa likod niyan. Opinion lang niya, no? Yeah. So parang wala rin siyang kaso pagdating doon, no? Wala rin. Wala, nakakainis. Yung mga media ngayon sinasabi, sabi ni Fake ni news. Talakera, I'm behind it, na parang may personal na knowledge si Talakera. Sabihin nyo naman media na according to Talakera, she believes, or in her opinion, that Roque is behind the Pulveronic video. Na matagal ko nang sinasabi dahilan kung bakit ako dididikdik na administrasyon nito. So thank you very much. Dahil ngayon, gagamitin ko ito dito sa Amsterdam. Alam mo, sinasabi nila rito, kasi nga ang dami rito mga asylum seekers na wala raw akong pag-asang ma-admit dahil nagkaroon na ng right-wing government. Eh dahil dito sa hearing na ito, parang 100% mabibigyan na ako ng asylum. Di ba? That's true. So, Diba? yeah, nagpakita pa ng mga pictures. So, talagang alam ko dinikdik lang siya. Alam niyo mga kababayan, paano ba spokes ang isang tao para paniwalaan ng huwes, ng husgado o ng taong bayan? Number one, may credibility ka dapat. Dapat paniwala siya. So number one, nakakaawa talaga si Mother. Kaluoy man, Diyos ko po. Yung kasinungalingan na ako ay nasa Vancouver. Number two, yung kasinungalingan, syempre doon sa gumastos sa kanya sa Hong Kong. So TRICOM, bakit hindi ako imbitahan Pangatlo, yung mga statements niya na base lang sa kanyang mga opinion na wala naman siyang ebidensya. Kasi pag ikay nagsalita tungkol sa iyong opinion na wala ka namang ebidensya, ang tawag dyan, hearsay. Hearsay. So walang pang-apat, ginawa nga siyang eksperto. Siya ay forensic expert sa pamamagitan. At pang-lima, kaduda-duda talaga pagkatao niya dahil sa pagiging napakatinding kritiko ni Marcos. Ngayon, halikpwet siya kay Marcos, di ba? Bakit? Magkano yan? Anong dahilan? Bakit? Sabihin mo, bakit? Alam mo, pag-usapan natin yung pagbabaliktad ni Talakera, ha? Okay. Kasi may mga nabasa akong mga may nabasa akong mga posting niya na kaya siya nagbaliktad, parang hindi niya maintindihan kung bakit matapos maisa publiko ang Pulveronic video, wala pang nangyayari. Naalala mo yung mga posts niya? Siya yung isa sa pinaka-atat. At naalala ko noon, bagamat hindi ako sumasagot sa kanya, no, iniisip ko, lahat ng bagay may takdang panahon. Hindi pa takdang panahon eh. Di ba? EDSA 1 at EDSA 2 naman nangyari dahil nagkaroon ng takdang panahon, na pareho rin naman ang sinasabi ni Tatay Digong. No? Ang lahat ng bagay may takdang panahon, at yan din ang sinabi niya nung siya'y nakulong na nga. No? Ang lahat ng bagay may panahon sa lahat. So parang atat na atat siya na bakit hindi pa nawawala si Marcos sa mga panahon na yun. Pero talagang tandaan natin na siya yung una talagang nag-organize doon sa EDSA Friday Group. Kaya nga malungkot no. Sinalo na lang nila Maui yung EDSA Friday Group. Yung mga panahon na yun, matinding paghanga ko sa kanya kasi biski sila sa EDSA ay naroroon siya. So nagpapakita talaga na naroroon siya dahil meron siyang prinsipyo. Pero ano nga nangyari? Pero ako talaga po, kasi alam ko yon bago siya bumaliktad. Nag-usap kami, but hindi ko na i-discuss dito. Pero naaawa talaga ako. Eto mga kababayan, magsabi ni VJ Josh, mag-hair follicle na kasi si Bangag. Totoo. Ako, hindi lang siya isa. Dalawa, tatlo, may kasama siya, okay, na bumaliktad talaga. Naintindihan ko sila kasi kailangan nilang mabuhay. Naintindihan ko sila kasi ayaw ko sila mapatay. Okay? Dahil alam naman natin yung ginagawa ngayon sa mga vloggers katulad ngayon, kung hindi bumaliktad si Talakera, kasama siya dyan sa na-contempt. Correct. Correct. Unang-una, kasi maanghang talaga mga sinasabi niya. Yes. Bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Tapos after all, magtataka ka talaga. Ngayon, I am forced to say something about it. May narinig ba kayo na nagsalita ako about Pebbles? Nung siya ay bumaliktad, tumahimik ako kasi meron ako isang salita sa kaibigan. May palabra de honor ako. Pero dahil ako'y napangalanan sa TRICOM, kailangan ko naman ipagtanggol yung sarili ko. So yun mga kababaya. Yun yung spokes. Hindi ko rin naman naikwento sa'yo dahil hindi naman ako daldalera na ipagkanulo ko ang aking kaibigan. So nag-usap kami na mother na kakasuhan siya ng gobyerno ni Bangag. You know? Kaya siya ay kinausap na bumaliktad na lang. Yan ang totoo. Okay? Alam nila yan. Alam nyo yan, Madam Ellie. Huwag na tayo maglokohan. Okay? So, pero meron ding meron ding aspeto sa mga posting niya na parang nainis siya na parang walang nangyayari. Parang sense of frustration ba at helplessness na lahat naman tayo nakakaramdam. Pero siguro
iba-iba lang talaga yung degree ng ating paninindigan dahil tayo naniniwala pa rin na ang kabutihan ay mananaig sa kasamaan, no? Eventually, no? That history will protect, will show kung sino talaga nasa tamang parte ng kasaysayan, no? So yun yung pagkakaiba natin siguro. And you know, kung meron akong maanghang na sabi ngayon kita Lakera, sorry Pebos, but talagang I share the view of Maharlika na hindi naman kami nagagalit sa'yo. If ever, medyo naaawa lang. No? Naawa lang ako. Naintindihan namin talaga kasi kami naman hindi nasa lugar mo na relying lang sa online selling, no? Meron naman kami kahit paano naging hanap buhay. Dalong na ako, 58 years old na ako, no? So kahit paano meron naman akong retirement. Oo, at actually ngayon I'm really on retirement kaya nga ako nag-asylum, no? Kaya na mag-retire. So naintindihan din namin 'yan, kaya lang sana kung ikaw ay okay na diyan at lahat ng gusto mo ay nabibigay naman, sana wag ka na lang manira ng iba. Wag na lang magsinungaling kasi at saka focus on issues. Kung mali ang ginagawa namin. Mother, gano'n na lang. Kasi syempre, pag kinanti mo naman, Mother, yung mga taong nananahimik at gagawa ng istorya, tandaan nyo din na may mga bala ang lahat. Alam mo yun? So ako naman, actually, ayoko talaga makialam sa mga away, sa totoo lang, ng mga vloggers eh. Kahit nga ako inaaway din, kasi focus ako sa mga bangag. Focus ako kay Lisa Tanas. But since na pangalanan tayo, spokesman, tayo na naman ang bida. Isang ngiming-ngiming ka dyan. Bangag-bangag. Mabuti na lang binuhay ang usaping pulburon. So, taong bayan, tignan nyo po yung video muli at maghusga kayo muli. Sa mga pangyayari ngayon na pinadala sa Netherlands ang ating Pangulo, inimpeach ang Inday Sara, tanungin nyo, kapanipaniwala ba o hindi ang pulboronic video na yan? Kayo pong maghuhusga dyan. Hindi NBI, hindi hukuman, at maraming salamat na nagkaroon tayo ng, for the first time, public discussion on the pulboron video sa Kongreso pa. Kasi alam mo ba, nabalita ko na naman na tinanggal na ako as columnist ng Star, no? Pero kauna-unahang sinensor ako ng Star, yung column ko tungkol dito sa pulboronic video. Sinensor nila ako kauna-unahang pagkakataon. Yung mga panahon na yon, July, iniisip ko na nga mag-BTO voluntarily sa Star kasi hindi ko mamaatin na magsusulat ako sa isang dyaryo na nagsesensor. Pero inisip ko, dahil malaki naman ng reach ng Star at mas malaki nang nagbabasa sa kanya kaysa sa Inquirer, patuloy pa rin ako, no? Pero I guess yung huli kong artikulo hindi na nila nagustuhan, no? Yung God knows who does not pay, the betrayal of Rodrigo Roa Duterte, no? Tapos yung artikulong hindi na nila pinablish, yung Let's Paint the World Green, na umabot ng 15 million ang nagbabasa sa internet. Hindi ko talaga akalain na yung op-ed na ganyan ibabasahin din sa Facebook, no? Di ba? Fact checkers. Oo nga alam mo, nagtataka ako, no? Kasi yung isang fact checker, ginamit niya yung exact same program na ginamit ko. So bakit iba ang resulta niya? Iba yung resulta ko, no? So pero pinakita ko 'yan in a live audience, no, na naka-broadcast talaga na 'yun ang finding nung internet site na 'yon, no? At tinatanong ko uli, actually nagbigay sa akin ng site niyan si Baby Girl Sasasot na ipasok para malaman kung Baby Girl, mag-join ka na dito. Oo nga mag-join ka nga dito. Agent Morales, kayo dito. Dahil malaking issue to, no? They did us a favor. Yung mga gusto talagang ang tao husgahan na si Marcos Jr. at karapatan natin na husgahan siya kung siya dapat magpatuloy pa sa kanyang pamumuno. Maraming salamat dahil ayan na naman ang pulboronic video na nabauna sana sa limot. Ang pagbabalik ng pulboronic video at tignan natin. Iba kasi yung init Iba yung init, yung galit ng taong bayan bago inaresto at pinadala sa Hague si Tatay Digong. Pangulo Duterte. Sa unang lumabas ang pulboronic video. Tignan natin kung pag pinaghalong galit sa pagpapakulong kay Tatay Digong ang pulboronic video, tignan natin kung sapat na yan para maulit ang kasaysayan. Hindi po yan illegal. Yan po ay kabahagi ng kasaysayan, nakasaad sa ating saligang batas, kapangyarihan natin bilang soberenyang mamamayan, husgahan kung tama pa bang magpatuloy sa pamumuno ang Marcos Jr. At ako po, ang sinasabi ko, hindi na siya karapat-dapat mamuno. Dahil sa tingin ko, ang unang-unang problema, wala siya sa tamang pag-iisip. Siya ay addictus.
Kung pag-i-empleo ng ordinaryong trabaho, kinakailangan ng drug test, pagiging presidente pa kaya? Hindi ko po sinasabi na siguradong-sigurado ko na drug addict siya. Pero yung konteksto na hindi siya nagpapa-hair follicle test at hindi niya sinasagot itong paratang nito, ang siya namang nagbibigay sa akin ng sarili kong opinion. Hindi po yan fact. It's an opinion na hindi siya karapat-dapat mamuno. Now, sapat ba ito para patumbahin ng gobyerno? Hindi po. Kasi magpapatumba ng gobyerno kapag nagsama-sama yung individual na opinion na hindi na karapat-dapat mamuno ng mga senior. Yan po ang magpapabagsak. Hindi po ang Harry Roque. Don't give me too much credit. Ang galing ko naman. Superman naman ako na kaya ko magpabagsak ng gobyerno. Yes. Taong bayan po, kapag sama-sama nang naghusga, wala na kayong magagawa. At sana naman po, dahil nabuhay ang pulburonic video, together with sa pagpapakulong kay Tatay Digong, ayun, magkaroon na ng desisyon ng taong bayan. At ako po, hinihimo ko kayo, husgahan nyo na siya kung siya ay kadapat-dapat pang magpatuloy. Ang opinion ko po, hindi na dapat. Dahil gaya ng sinabi nga ni BP Sara, pag siya ay nagpatuloy, baka wala na tayong 2028 na aasahan. Yes.